Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga karaydon sa ating Panginoon Kristo at mga kababayan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, na narito muli upang pangunahan ng episode 485 ng Ride On Ministry. Yes, ang Ride On the Ministry. Araw po ng Friday, June 25, 2021. Yes, Ride On the Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on in His words, ride on in the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos na mapagmahal mairugin. Salamat po, kami po inyong ginising sa umagang ito, O Diyos, na maluwalhati, ligtas, punong-puno ng pag-asa at ng kagalakan, Panginoon. Handa upang harapin ang buong araw na ito at buong magdamag. Sa ng aming haharapin din ng mga pananagutan. Salamat, O Diyos, Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, gumagabay sa amin sa tuwit-wina. Marapatin niyo, O Diyos, ng puso namin na uhaw sa inyong salita, ay muling makipagtagpo sa iyo, Panginoon, sa ganitong gawain ng aming pagpupuri, ng aming pagpapasalamat, ng aming pakikinig sa iyong salita at gayon din sa aming sama-samang panalangin. Dulutan mo kami, Panginoong Diyos, ng pangunawa, ng iyong kaalaman at karunungan, at gayon din, Panginoon, na naway pagkalooban mo kami ng maayos na internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Amen sa ating Panginoon. At tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon. With all my heart, I worship you. With all my heart, I adore you. In the beauty of your holiness, I behold you. Purihin po natin ang Panginoon at talaga naman with all my heart, with all our hearts, we indeed worship the Lord. And even to adore Him, the beauty of His presence and even of His holiness, na lagi natin siyang maasahan sa pagkakataon na ito. Sana po ay hindi po tayo na tumitigil, hindi tayo nagsasawa na sinasamba natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Jesus Christ will always be the Good Shepherd ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ng ating pamilya, ng ating mga ministeryo ginagawa sa araw-araw. Lagi natin siyang maasahan. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I had made the choice
to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. But in the quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Yes, the shepherd of my soul, our souls, will always be our guide here, there, and elsewhere. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo mga karaydon sa ating Panginoon? Kumusta ang buong magdamag ninyo? Kumusta ang nakalipas na buong araw? Yes, na-achieve nyo ba yung nararapat ninyong gawin sa buong araw na nakalipas? Na-enjoy din ba ninyo ang inyong pagtulog sa buong magdamag with the presence of the Lord Jesus Christ? Yes, na-encounter ba ninyo ang Panginoon ditong pagagising ninyo? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay magpatuloy sa ating devotion sa pagkakataon na ito, sa ating pong tinatalakay na buong aklat ng The Book of Acts, na kung saan ay nasa chapter 9 na tayo, verses 32 to 35. At isa pang mapapasadahan natin ay nasa chapter 10 na tayo. Kung ngayon ay Friday, bukas ay Saturday, Lunes, nasa chapter 10 na tayo. Ay purihin natin ang Panginoon at yan ho ay 28 chapters na atin pong bubunuin. Pero ngayon ay nasa verses 32 to 35 tayo, chapter 9. And we appreciate ang mga ginagamit natin na mga materials katulad po ng King James Version. Gayon din ang magandang balita, Biblia, full live study Bible, and some particular readings na nakatutulong din sa atin. At ganito ang sinasabi nitong ilang mga bersikulo na ito. 4 verses. And it came to pass as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydia. And there be found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years, and he was sick of the palsy.
And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he arose immediately. And all that dwelt at Lydia and Saron saw him and turned to the Lord. Gayon din sa sinasabi sa salin ng Tagalog, Maganda Balita, Biblia, naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Aeneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Aeneas ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo, tumindig ka't ayusin ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan doon sa Lida at Saron. At nanampalataya sila sa Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng mga talatang ito, mga karaydon sa ating Panginoon. Yes, this is indeed the visitation and healing ministry of the Apostle Peter. One of the many ministries that he did during his time as a manifestation of his faith in the Lord Jesus Christ, and as being the spokesperson or leader of the 12 disciples. Na kung saan itong tatalakayin natin, that Jesus Christ indeed heals. And therefore, we have to arise. Tingnan natin kung saan tayo makakarating sa ating talagay, mga karaydon sa Panginoon. Ang naging buhay ng mga disciples, apostles ng ating Panginoon sa Kristo ay mapaglakbay. Bagaman sa panahon na iyon ay nakatutok sila sa Jerusalem, sa kabila at sa gitna ng maabala naman na gawain, sa iba't ibang dako sa Judea at gayon din sa Samaria at sa Damascus. Bilang sila na kung saan ay ipinagpapatuloy ang apostolic ministry ng ating Panginoong Jesucristo, sila ay naging maabala, not only in terms of leadership, in terms of how they regularly monitored the development of Christianity at that time, at sila bilang mga mapaglakbay na misyonero ng ating Panginoon, na siyang kapahayagan ng pagtugon sa mandato ni Jesus, na go ye therefore to all nations.
Paano nga naman may ipaparating ang mabuting balita at gayon din ng mga ibang klase ng ministeryo kung nananatili doon sa isang lugar o matatawag na kanilang comfort zone? The disciples need to go forth in order for them to proclaim the gospel and even to do signs and wonders para mapalanan ang Ama at gayon din para merong patunay sa kanilang ginagawa. Kaya nga itong teksto natin, ang konteksto nito ay naglalakbay nga noon si Pedro, na ang layon ng kanyang paglalakbay sa istoryang ito upang dumalaw kanino sa mga kapatid sa pananampalataya. Saan siya nagdalaw? Sa mga kapatid doon sa Lida o Lydia. Alam niyo po, napakahalaga po ang visitation ministry of the church na ginagampanan ng mga lingkod ng Panginoon na nakadistino sa bawat iglesia lokal. Yan man ay mission church, yan man ay maliit na church, yan man ay medium church, yan man ay dambuhalang church, yan man ay church na napakaraming mga anak. Hindi ho nawawala ang visitation na ministry. Kaya nga, ang church, lalo na sa mga malalaki, ay meron pa sila na kung saan natatatag na parish visitors ng gawain ay nagbibisita. Nakatuwang ng mga lingkod ng ating Panginoon. Napaka-importante ang visitation dahil nga naman ay yan ho ang oportunidad na kung saan ay nakukumusta ang mga kaanib, ang mga mananampalataya at gayon din sa mga pagkakataon na yan ay nalalaman natin kung ano ang mga concerns ng mga kaanib. Naririnig natin ang kanilang mga prayer requests. Naririnig ang kanilang kwento sa buhay ng mga patotoo. Na mga magaganda, na mga inspirational na nakapagbibigay ng hamon. Bagaman meron din silang mga kwento na kung saan ay malulungkot. Dahil nga naman sa nakakaranas din sila ng mga problema, nagkakaroon din sila ng pangangailangan na susubok din ang kanilang pananampalataya. Sa bawat nagbabagong dumadaan na pagkakataon at panahon at bawat araw sa kanilang mga buhay. At sa ministeryo ng visitation ay lalong napapalalim yung ugnayan sa isa't isa ng manggagawa sa mga binibisita at gayon din ang mga binibisita at sa mga bumibisita. Yes, nagkakaalaman sa isa't isa, lalong nagkakakilanlan sa isa't isa, at lalong nagiging matibay ang ugnayan sa isa't isa, lalo na ay meron pang panahon na kung saan ay nagpapanalanginan sa isa't isa. At gayon din na kung saan visitation na meron pa na kung saan ay nagkakaroon din ng devotion, pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. At gayon din na kung saan sa mga visitation ay
meron pa, lalo na sa kultura ng ating mga Pilipino na very hospitable. Ang mga pamilya, welcoming ang mga pamilya kung saan ay meron pang handaan na ini-enjoy yan. At gayon din ang mga visitation ministry na kung saan ay nagsisilbi pa na avenue of challenging the family to put up or organize a Bible study sa kanilang tahanan. All within the community na kung saan ay magkakalapit sila. And then later on sa mga nangyayari, ay meron pa na kung saan ay pamilya, panalanginan at naging community of praying and gathering together na sa kalaunan ang naging bunga ay nanganak ng panibagong mission church. Meron mga ganyan ho, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lamang po nangyayari sa loob ng tahanan, kundi nangyayari din sa ilalim po ng puno ng mangga. Yes, sa puno ng bayabas, at gayon din sa puno ng kawayan, at sa iba pang mga puno na kung saan ay puno sa kanilang mga tahanan. At gayon din, ang visitation ng ministry na iyan. Ang lingkod ng Diyos ay nalalaman po ang konteksto ng bawat pamilya. Nakaanib at kabahagi ng iglesia. At nakatutulong din yan sa paggawa ng sermon, kung anong ise-sermon, at nakatutulong din yan kung ano ang mga maisasama sa panalangin. Diba? At ang mensahe ng buhay ay nagiging down to earth at nagiging konkreto at akma na merong relevance sa nangyayari sa kanyang ginagalawang community at konteksto. Bilang lingkod ng Panginoon ay sa loob ng aking pagpapastor mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, itupera itong panahon ng pandemya. Talaga naman ang sarap po ng visitation ministry. Yes. Kung yan ay hindi nagagawa ng lingkod ng Panginoon, marami siyang mamimiss na mga eksena ng buhay, na mga eksena ng paglilingkod, na mga eksena ng pagpapatibay at paglagong pananampalataya at espiritual na pamumuhay. At gayon din sa visitation ministry na kung saan pinagpapala ng Panginoong Diyos at lalo na iinganyo ang mga binibisita at gayon din ang mga binisita ay lalong nagiging aktibo sa church at lalo na kung saan nasasanay na huhubog. Upang sila'y maging bahagi sa kabuuan ng iglesia, sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo, sa kanyang misyon at sa lahat po ng larangan at maging sa pagkakaloob. Kaya nga ho, sa hanay ng mga binibisita, ang lingkod ng Diyos, ang visitation team ay namimiss lagi yan. Yes, kung kaya naman ang church ay merong ginagawang regular visitation ministry, regular Bible study, di ba? Na napaka-importante at kailangan. Lalo na sa panahon ito ng pandemya na kung saan bagaman nasa gitna tayo ng mga iba-ibang mga health protocols panuntunan, sigurado sa panahon na ito, namimiss ang ministeryo ng pagdadalaw. Yes, namimiss yan.
Pero ang mga lingkod naman ng ating Panginoon Kristo ay maparaan. Gumagawa ng kaparaanan upang sa karon kahit pandemya, ay magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na siya ay makabisita. Na merong pagsasaalang-alang naman sa mga health protocols. Na kumbaga ang pogi-pogi, ang ganda-ganda ng worker, natatakpan ng face mask. At gayon din ng face shield at hindi mo alam ngayon kung kailan lang ay sinabi na pwede nang hindi magkaroon ng face shield doon na lamang. Sa mga pagamutan, pagkalipas ng isang araw, di umano ay tutuloy na naman ang pagkakaroon ng face shield. Ano nga ba talaga? Di ba? Pero meron tayong divine, complete na body shield na siyang nagsisilbi hindi lamang face mask, hindi lamang face shield, kundi body shield, spiritual shield natin. Walang iba kundi ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo na gumagabay, nag-iingat at nagiging protection natin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, let us emulate what Saint Peter did dito nga pagkakataon na ito ng kanyang paglalakbay upang makapagdalaw sa mga kapatid sa pananampalataya doon sa Lida o Lydia. Alam niyo, ang sarap po ng nabibisita. Ang sarap po ng binibisita na kinakausap. Pinalalahanan at napakasarap po yung binibisita na ipinapanalangin. Yes, at sa hanay naman ng nagbibisita, talaga naman na-appreciate, na-bless, lalong na-encourage, lalong natatouch, na-inspire. Because of the welcoming spirit, meron ang bawat binibisita. Na sa bawat pagbibisita ay para bagang isang taon na hindi ho nagkita. Parang isang taon na hindi ho nabisita, pero sa totoo lang, last week nabisita siya o weekly. At gayon din sa hanay po ng mga lingkod ng Panginoon. Kapag ang mga kapatid sa pananampalataya ay binibisita din at ipinapanalangin, ang mga lingkod ng Diyos natatats, ang mga lingkod ng Diyos na bless ang mga lingkod ng Diyos, lalong na-encourage, na pagpapala at lalong naiinganyo. Alam niyo, mga workers ng Panginoon, kailangan din sila na makumusta, kailangan din sila na matapik-tapik, kailangan din sila na maipanalangin, kailangan din na sila ay makausap, kailangan din na kung saan sila ay natatanong, kumusta ka na pastor? Kumusta ka na diakonesa? Kumusta ng buhay mo? Meron ka pa bang naisasaing sa iyong kaldero? Meron ka bang problema, aming mahal na pastor at diakonesa, lingkod ng Diyos? Ano ba ang pangangailangan mo? Diba? Ang sarap na experience. At maraming karanasan, mga karaydon, sa Panginoon nangyayari sa loob ng iglesia.
Lalo na sa wala pang mga pandemya na nagaganap na kung saan. Yes! Sa loob ng pananambahan mula doon sa umpisa hanggang sa bautismo, hanggang sa panahon, talaga naman magkakamayan, magkukumustahan pa. At isa rin, napakasarap na experience ng lingkod ng Panginoon pagdating doon sa pintuan ng church sa panahon na ng sending forth. Lalapit ngayon yung binibisita ni pastor at sasabihin ng binibisita ni pastor, hindi man lahat. Pastor, salamat po sa inyong pagbisita. Pagkatapos sasabihin niya, maliit na bagay lang po ito. May papatpat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko sinasabing gagawin niyo yan, pero gawin niyo yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At isa rin po na masarap na experience. Yes, sa mga ganyan nga nangyayari, mga karaydon, sa Panginoon, pagkatapos po ng pananambahan, pansinin niyo sa church. Alalahanin natin yung mga nakalipas, di ba? After benediction, tugon ng benediction. Ang hirap po na kung saan ay maghiwa-hiwalay ang bawat isa. Mula doon sa kinaupuan na katindig, yes, kwentuhan. Magkatapos, magpapaalam na, tumigil doon sa gitna ng church, tuloy ang kwentuhan, pakumustahan. Papaalam na naman pagdating doon sa panghuling upuan sa bandang likod ng church, tumigil na naman, nagkukwentuhan na naman, naghahalakhakan at talaga naman namimiss, nagpapaalam na naman. Nakarating sa labas ng pintuan ng church, yes, nagkukwentuhan na naman. Kumustahan na naman. Ang hirap po na maghiwa-hiwalay pagkatapos na pagsamba. At sa labas ng pintuan ng church, pagdating doon sa labas ng gate ng church, nakatay namang kwentuhan na naman, kumukumusta na naman, at pagdating doon sa pinakagilid na ng daan, kwentuhan na naman. Di ba? Kung maaaring ang tumawid pa sa daan ay magkwentuhan uli doon. Di ba? Kakaibang karanasan. Sinasabi ko yan sapagkat napakalahab po ang naibubuti, naitutulong at naibubunga ng visitation ng ministry, katulad ng visitation ministry na ginawa nitong si Pedro. Sa mga kapatid sa pananampalataya sa Lida, alam nyo, napaka-importante ang visitation ministry ng church sapagkat mismo ang Diyos natin araw-araw sa bawat sandali ng ating mga buhay ay siya rin ho ay nagkakaroon ng visitation ministry sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ang kanyang mga salita na kung saan binabasa po natin. Maging si Jesus sa kanyang kapanahunan, mapaglakbay, mapagbisita. Maliban sa kanyang mga ginawa na pangangaral, pagtuturo at paggawa ng mga himala. Hallelujah, praise the Lord. Yes, na kung saan ang visitation ng ministry ay nagiging daan din na kung saan kung meron mang added ministry na maaring gagawin at ipagagawa ni Lord. Mga lingkod ng Diyos, marami ho ganyang karanasan.
Sabi ni Pastor sa kanyang misis, magbibisitation ako ngayon. Oh, kapatid, sama ka ba sa visitation? Nakalista kung ilang bahay. At kung sino-sino ang bibisitahin. Pero sa totoo lang ay merong mga extra added na nangyayari in between doon sa pag-alis at doon sa konteksto ng venue ng pagdadalaw at gayon din ng pag-uwi na sa bahay. Yes, marami ho ganyang inkwentro. Ako rin bilang lingkod ng Panginoon. Yung mga unexpected call of time, call of service that we need to attend to. Yan ang nangyari kay Peter dito. On his course of visitation ng ministry na kung saan naging avenue of other ministry to face and be of service for the name of the Lord. At yan ay nangyari ho. Ayon sa sinasabi ng verse 33, dito natagpuan ni Peter. Roon, saan? Sa Lida. Ang alin? Ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Di ba yung purpose ng kanyang paglalakbay ay upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya doon sa Lida o Lydia. Pero dito, merong nangyari nga. Natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas na hindi kasama sa kanyang schedule, na hindi kasama sa kanyang isinulat na pupuntahan. Pero nandoon ang tawag ng pangailangan ng paglilingkod na dapat niyang harapin at gawin. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ang tinutukoy dito na isang lalaking ng kanyang pangalan ay Eneas na kanyang natagpuan. Ang kalagayan ng taong ito ay isang paralitiko. Palsy. Na sa loob ng 8 taon ay nakaratay. Para sa aking mga raidon sa Panginoon, ito po ay what a blessing. Yes. A blessing and opportunity, mga karaidon sa Panginoon. Na sa di sukat akalain, sa di plinano, pero inihanda na ng Diyos ang konteksto at maging ang tao na nangangailangan ng kagalingan. Himala ng ating Panginoon. 8 taon na kung saan ay nasa sitwasyon ng nakaratay dahil siya ay paralitiko. Yes. At ano ang ginawa ni Pedro dito? Paano niya hinarap? Paano niya tinugon ang sitwasyon na ganito? Bilang isang lingkod ng Diyos, na binago ng Panginoon na isa sa mga disciples, apostles ng ating Panginoon, na biniyayaan ng pangako, ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. Ano mang sitwasyon, yan man na inaasahan o hindi inaasahan, ang lingkod ng Diyos, laging inihahanda ng Panginoon na tumugon sa tawag ng pangangailangan ng paglilingkod. Kaya nga ho, sa mga lingkod ng Diyos, 24 hours yan. Maaari siyang tawagin ng alauna ng madaling araw, maaari siyang tawagin kahit panahon na kung saan natutulog, naghihilik na naginip pa. Merong panahon na kung saan ay sitwasyon, abala ka ay tinatawag ka upang sa kanon ay tumugon sa isang tawag ng pangailangan.
Kaya nga humakaray doon sa Panginoon. Alam niyo, pagpapastor ko, kung hindi pagkapastor I enjoy being with my family in the province. Kapag panahon ng Pasko, kapag panahon ng Holy Week, kapag panahon ng mga holidays, pero sa panahon na ng pagpapastor talaga naman hindi mo na magawa. Dahil merong sinumpaan ng pangako at merong sinumpaan na paglilingkod na harapin at gawin. At meron din naman na ibang pagkakataon na kung saan pwede rin ma-extend ang ministry of being with them. Na hindi sa panahon ng nagawa ng church, pero meron din mga pagkakataon na kung saan whether you like it or not, or we like it or not, may mga pagkakataon na kung saan isasantabi mo na pansamantala ang mahalaga at pinagkakaabalahan mo kung merong higit na pangailangan. At dito, isang lalaking si Ananias na matagal ng panahon, walang taon nakaratay at paralitiko. At ang sinabi ni Pedro sa kanya, Ananias, pagagalingin ka ni Jesucristo. Ananias, pagagalingin ka ni Jesucristo. Pagkatapos kanyang sinabi profoundly with faith and confidence in the Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit, tumindig ka't ayusin ang iyong higaan. At ang ginawa ng paralitikong ito, tumindig siya agad. Tumindig siya kaagad na manifestasyon ng kanyang pagsunod. Manifestasyon ng kanyang pananalig at pagsampalataya kay Jesus Christ na sinasabi ni Peter sa kanya na pagagalingin ka ni Jesucristo. Yes, my dear friends in the Lord, nothing is impossible with God. Kahit na sa ganitong klase ng tao at kalagayan walang taon ng nakaratay, paralitiko, meron bang magagawa ang Diyos? Meron. Meron bang nangyari sa kanya na mabuti? Meron. Meron bang ikinabuti sa kanyang buhay nitong Jesucristo? Meron. Hallelujah at praise the Lord. Gumaling ang taong ito na paralitiko. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang naging impact nito, mga ka-ride-on sa Panginoon? Sa mga naninirahan doon sa Lida at Saron. Ang binanggit diyan, and all that dwelt at Lydia and Saron saw him and turned to the Lord. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron. At nanampalataya sila sa Panginoon. Nakikita natin doon, mga ka-ride-on sa Panginoon, ang plano, layunin ng Diyos upang hindi lamang maparangalan ang Diyos, hindi lamang isang patunay na merong Diyos na buhay na kayang magpagaling at magpalaya sa tao na may karamdaman. Kundi yung magiging dating, yung magiging epekto, yung magiging impact sa mga tao na nakatunghay. Sa ginawa ni Lord Jesus Christ sa 8 taon nang nakaratay na paralitiko,
na kung saan sila din ay nanampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun katindi ang pagkilos ng banal na Espiritu ng panahon na yun. Ganun katindi ang buhay na salita ng Panginoong Diyos, ang buhay na kapangyarihan at magagawa ng kanyang banal na Espiritu. Sa bawat ginagawa niyang pagpapagaling sa isa, nagdudulot ng marami pang napapagaling. At so, sampalataya sa ating Panginoon. Mga on sa ating Panginoong Diyos. The visitation and healing of ministry of Peter. Jesus Christ heals. And therefore, let us continue to arise, mga on sa ating Panginoon sa Kristo. At gayon din na kung saan ayusin ang ating mga higaan, ayusin ang naman dapat ayusin natin sa ating mga buhay. Hindi ba? Tayo rin mga karaydon sa Panginoon. Ano ba mga karaydon sa Panginoong Diyos na kung saan di man tayo katulad ng paralitokong ito na walang taon nakaratay sa kanyang higaan. Dahil ito ay malawak po ang ibig sabihin nito. Ano ang mga bagay-bagay? Ano ang mga pangyayari na kung saan ay tayo po ay nagsisilbi din espiritual na paralitiko? And we need to arise and we need to hear also that profound and powerful claim and declaration of the Apostle Paul, pinagagaling ka ni Jesucristo. But we need to stand firm. We need to arise immediately. With corresponding pag-aayos ng ating mga buhay. Maayos sa matagal na panahon na ating pong in-enjoy na hinigan. Diba? Sipin natin mga karaydon sa Panginoon. Kung hindi man tayo paralitiko katulad nito, saan tayo nagiging paralitiko? Sa ating mga isip, sa ating mga puso, sa ating mga ginagawa, sa nakapaligid sa atin, sa anumang mga bagay. Alam niyo mga kapatid sa Diyos, sa panahon ito ng pandemya, kapag ang estilo ng utak, ng puso, damdamin natin at buhay natin ay laging nagbumukbok, at sasabihin natin, kawawa naman ako, kawawa naman tayo, pandemic nakalipas, pandemic ngayon, bukas pandemic na naman, kailan ba matatapos tong pandemic na ito? Quarantine ngayon, lockdown ngayon, quarantine, lockdown, lockdown, quarantine, kailan ba matatapos itong quarantine, lockdown na ito? Diba? Di ba mga karaydon sa Panginoon na sa gitna nangyayari ay makapupulot tayo ng inspiration at kalakasan mismo sa ating Panginoon na siya ang nakaraan, ang pangkasalukuyan at gayon din ang panghinaharap. Yes, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah at praise the Lord. Rather than na kung saan ay naaawa ka sa sarili mo, nagmumukmuk ka, sasabihin mo, merong pag-asa. Yes. Merong darating na tagumpay, merong darating na blessings, matatapos din ang pandemyang ito. Pandemya na kung saan di natin alam kung inimbento lamang ito.
mga figures na inilalabas, national and global, hindi natin alam kung totoo lahat at talaga naman mapagkakatiwala ng mga numero, ilan ang namatay, ilan ang total cases, ilan ang total recoveries. Ganon pa man. Ano man ang sitwasyon pinagdadaanan natin sa araw-araw at sa tuwid-tuwin, let us continue to embrace and claim and declare na kung saan Jesus Christ maketh all of us whole into His wholeness. Hallelujah at praise the Lord. But we need to arise. Kailangan natin bumangon. Kailangan natin na tumindig. Kailangan natin ang pag-aayos sa ating mga buhay at lahat-lahat. At magpatuloy naman palataya sa Kanya. At gayon din na kung saan, baga maaari din tayo nakasangkapanin ng Panginoon na lumakbay. Baga kasangkapanin din tayo ng Panginoon at tayo pa'y kasangkapanin ng Diyos na bumisita. May panalangin ng mga kapatid sa pananampalataya. Hindi man sa aktwal na pupuntahan natin sa ating moment of prayer, sa ating family altar at gayon din sa ating mga pagpindot sa ating mga Facebook Messenger. At iba pa na may paparating na din ang ating visitation ministry na high-tech. Na sinasabi natin, how are you? Miss you? Diba? Stay safe and healthy always. Be strong in the Lord that Jesus Christ. Aahon din tayo, babangon din tayo sa ekonomiya, babangon din tayo sa lahat ng larangan. Yes. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong titigil. Sabayan natin ang matibay at marubdob at nagpapatuloy na pananampalatayan natin sa Kanya, paninindigan sa Kanyang mga salita, at gayon din na paninindigan that Jesus Christ heals us. Ano bang sitwasyon meron tayo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, everybody will say, Amen at Amen sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon, mga karaydon, sa ating Panginoon ay ating pong silipin kung sino-sino nga ba ang mga ilang mga pangalan na nakarating sa impilan ng Raydon Ministry na birthday nila sa araw na ito. Bagaman sila ay nabati na natin sila ng maaga sa kanilang timeline. At pagkatapos ng ating gawain ay itatagpa natin sila. Baka sakaling sila ay manood kung hindi sila nakapanood. Yes, ang kapatid na Nitsan Nicholas, ang dating AA ko nung ako po ay naging bishop ng United Methodist Church, Manila Episcopal Area, Nits Nicholas, ng Quezon City, at gayon din ang kapatid na Pastor Maximo Rolin, isa sa mga pastor natin doon sa bandang Mindanao, nakabase sa bandang Concepcion, Misamis Occidental, Mindanao. Gayon din ang kapatid na Pastor Jonah Campo, ng Pilipinas, at nakalagay ang kanyang profile dyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan. At gayon din ang kapatid na Ella Mea Cabrera ng Santiago City, Isabela. Maylin El Chico ng Solana, Cagayan. Bril Iban Micabalo ng Cagayan de Oro City. Bahagi doon ng Misamis Oriental, yes, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Jing Milian ng Antipolo City, Rizal.
ang kapatid na Junjun na Crispin ng Ilagan City, Isabela, ang kapatid na Che Abenda ng nandun sa bandang Nevada, Texas sa USA, at gayon din ang kapatid na Kelisa Tangonan ng Angeles City, Pampanga, Neri Rosette Tangonan doon sa bandang Honolulu, Hawaii, at gayon din ang kapatid na Vince Yanga ng Acacia, Malabon, at gayon din ng 73 years na birthday ng UCCP, United Church of Christ in the Philippines, Santa Maria, Lubao, Pampanga. Yes, ito po yung mga binabati natin at sa lahat pa na birthday nila, saan man sila naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, at gayon sila sa iba-ibang mga bansa, kasama din ang mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Manalangin po tayo sa banal na presensya ni Lord. Aming Ama at aming Panginoon na makamagyarihan sa lahat. Ikaw na siyang lumalang ng langit at lupa, ikaw, Panginoong Diyos, na siyang lumalang din ng sangkatauhan. Katulad po, Panginoong Diyos, sa mga kapatid na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan at sila, Panginoon, na hindi namin kilala, pero birthday nila sa araw na ito at ipinanganak sa araw na ito, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay nakikiisa sa kanilang makasaysayan na birthday na merong kasamang kagalakan, kasamang pananalangin, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. Kilala man namin sila o hindi, saan man sila naroroon, Panginoon. Yes. Maaari po ba, Panginoong Diyos, na sila pong lahat ay dalawin po ninyo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at inyo pong iparamdam ang iyong presence, ang haplos ng iyong Espiritu Santo, ng inyong pagmamahal at malasakit, iyong haplos ng iyong pagbati sa kanila, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, nawa lahat sila, na hindi po sila makalimot na pagpasalamat sa inyo, Panginoon. Sa panibagong taon, 12 months, Panginoon, 365 days, na muling biyaya mo sa bawat isa sa kanila at gayon din sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Panginoon Diyos, dulutan mo pa sila, Panginoon, ng maraming years sa kanilang buhay at pamilya, na may isa-celebrate na nagpapasalamat, nagtatalaga ng kanilang mga buhay, pamilya at lahat-lahat, Panginoon, mahalaga sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas, Panginoon, ay amin pong kahilingan po sa inyo na may pagkalob sa kanila. Proteksyonan niyo sila, Panginoon, sa araw-araw, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na napakahirap pong sitwasyon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang kanilang kagalakan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang kanilang patuloy na kalusugan at maayos na pangangatawan. Ikaw, Panginoon, ang magpapatagumpay sa kanilang mga buhay, sa kanilang ministeryo, paglilingkod sa mga lingkod mo at sa mga laiko, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan at pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, sa iglesyang ito, UCCP Santa Maria, Lubao, Pampanga, na lalo mo siyang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng kanyang kabuuan bilang iglesia at gayon din sa mga workers nila at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga members, officers, and the different ministries and mission outreaches, projects, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga pangailang pinansya ay matugunan, Panginoong Diyos, at nagtatagumpay, Panginoon, ang kanilang mga paglilingkod at lahat ng klase ng kanilang mga ministries, Panginoon. Yes, Lord Jesus, ilayo mo sila sa anumang sakuna, sa anumang mga panganib, lagi-lagi, Panginoong Diyos, na kung saan ma-enjoy nila ang buhay to the fullest with your presence, with your blessing, with your protection, and with successes and victories, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, lahat po ng mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Pagpalain niyo sila sa kanilang buhay sa bawat araw.
maging malusog sila at sila, Panginoong Diyos, ay lumaki na mayroong takot, pananampalataya sa iyo at gayon ni Panginoon may pagtatagumpay mo, Panginoon, sa pamagitan ng kanilang mga magulang upang ang mga batang ito ay maayos na kanilang maalagaan at mapagkalooban ng edukasyon at gayon din sa kalooban ng Panginoon Diyos ay maging mabubuting mga anak sila at mamamayan at gayon din na maging matagumpay ang kanilang future, Panginoong Diyos. Lahat ng yan, Panginoon, ay aming pong panalangin na may pagpapasalamat maging sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarating sa bawat isa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Salamat po sa inyong hamon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal, sa inyong malasakit at gayon din sa patuloy mo na pagdadalaw sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga gandang mga panukala mo, provision mo, at gayon din ang mga pangako mo na aming pinangahawakan upang lalong mapatibay ang aming pananampalataya at upang lalong mapalago ang aming espiritual na pamumuhay at upang kami, Panginoong Diyos, ay maging daluyan din, Panginoon, ng ministeryo at paglilingkod sa abot ng aming magagawa sa tulong mo at gabay sa mga tao na siyang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, na bahagi ng aming ministeryo. Salamat, O Diyos, sa lahat po ng mga katugunan mo sa mga panalangin namin. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nakaranas ng kagalingan, katulad po ng mga total recoveries ng pandemyang ito, Panginoong Diyos, saan man sila naroon. Thank you very much. Patuloy mo na pagpalain sila at patuloy, Panginoon, malubos ang kanilang kagalingan ng kanilang recovery, good health and wellness at gayon din na patuloy din na maiingatan sila ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din mapagpapala ang kanilang mga kabuhayan at iba pang mga pinagkakabalan, Panginoon. Gayon din maraming salamat po sa inyong mga kinasangkapan na mga pagamutan, quarantine facilities at gayon din ang mga medical frontliners at gayon din, Panginoon, ang essential frontliners at gayon din sa mga araw-araw na nalangin na bahagi po ng iglesia na nagsisilbing spiritual frontliners, Panginoon. At sa lahat pa ng mga frontliners, Panginoon, sa ilalim po ng pamamahala ng gobyerno. At gayon din, Panginoong Diyos, ng mga pribada at ang lahat ng mga sectors ng society at gayon din, Panginoon, ng religious sector na kinakasangkapan mo, Panginoon, lalo na sa spirituality, sa pagpapalakas at lalo na, Panginoon, sa iyong mabuting balita ng pagliligtas, O Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy po ninyo na kung saan ay kami po ay inyo pong binibigkis lagi ng inyong Espiritu Santo at gayon din ng iyong pag-ibig at gayon din, Panginoong Diyos, kung paano ka nagmamalasakit sa amin, gayon din nawa kami sa aming paglilingkod, sa aming pakikisa, sa aming bayanihan upang kami, Panginoon, bilang iyong bayan sa bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa, maaasahan mo na kaming lahat ay nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagpapalakasan upang sa ganun, Panginoong Diyos, maibangon ng lahat ng ibangon, Panginoon, sa aming bansa sa kabuuan mula sa national level hanggang sa bawat rehiyon at gayon din sa mga lalawigan at sa lahat po ng lungsod at munisipalidad at gayon din sa lahat po ng mga barangay, mga sityo, mga purok at gayon din lahat ng mga pamilya at individual, Panginoong Diyos. Umaasa kami na kaming lahat ay muling babangon na kung saan ay mas lalong magiging matibay, maigting ang aming pananampalataya, pagkapit sa inyo, at gayon din ang aming pagsunod sa inyong kalooban, Panginoong Diyos. Makapangyayari ang iyong banal na kalooban sa bansang Pilipinas, sa lahat ng bansa, sa lahat ng leaders, ng gobyerno, maging sa pribada at gayon din sa religious and different sectors, Panginoong Diyos. And indeed, we pray for continuing spiritual revival and even, evangelism and mission explosion, Panginoong Diyos. Headed by all churches, your church workers,
and even the lay people, Panginoon, at sa lahat ng mga kaanib, Panginoong Diyos. Yes, napaka-importante at malawak po ang papel na ginagampanan namin sa panahon na ito sapagkat ang daming problema meron ng bawat bansa, Panginoon. Kaya't araw-araw po nilalapit namin sa inyo para sa kalutasan, sa solusyon ng bawat problema, at gayon din, Panginoon, sa muling ikaangat ng bawat bansa sa lahat ng larangan. Gawin mo, O Diyos, na matapat ang lahat ng tao, mapagkakatiwalaan, mabuting katiwala mo, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, sa mga namumuno, sa gobyerno, at gayon din sa iba't ibang mga kalakal, mga nagsisilbing mga employers. Pagpalain niyo lahat, gayon nilang bawat mamayan, bawat empleyado, bawat lingkod mo, Panginoong Diyos, lahat pagpalain mo, pati na, Panginoon, ang mga fisherman, gayon din ang mga farmers, mga magyunyug, mga nagtatanim, Panginoon, ng mga gulay, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, at gayon din lahat po, Panginoon, ng daloy ng transportasyon. Pagpalain mo lahat ang kanilang mga pamilya, at gayon din, Panginoon Diyos, na every crop ay maging productive at masagana, Panginoong Diyos. Panalangin din po namin lahat po ng mga overseas Philippine workers na nasa iba't ibang dako ng buong mundong ito, Panginoon. Na sila po ay inyong patuloy na ingatan, sila po, Panginoon, ay inyong patuloy na gabayan, pagpalain ang kanilang mga trabaho, na maging matagumpay, at gayon din at sila ay naproprotektahan at maging malusog ang kanilang mga pangatawan, at gayon din maging mabubuting mga tao, mabubuting mamamayan, at mabubuting mga employers ang kanilang mga employers, Panginoon. Palain mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, O Diyos. Yes, Lord, that Jesus, panalangin ko po na kung saan ipagpalain mo ang preparation nitong paparating na election by next year, May 2022, Panginoon. Dalain po namin, Panginoon, na maging mapayapa po ang kalagayan po ng bansang Pilipinas, na kung saan naghahari po ang iyong kaharian, at gayon din ang iyong katarungan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang pangmatagalan na kapayapaan na nagmumula sa inyo, at gayon din ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran, patuloy, Panginoon, na kung saan ang bawat isa pagindapatin mo, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon Diyos, na maging malinis po ang halalan, na wala pong dayaan, na wala pong nangyayari na mga magic, yes, wala pong mangyayari, Panginoon Diyos, kundi dalisay at maayos, malinis, karapat-dapat, katanggap-tanggap, makatarungan, na magiging resulta ng election, Panginoon. Ngayon pa lamang, dinadalagin namin na may handa, Panginoong Diyos, ito lalo na ang COMELEC, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang bawat boboto na maging matalino, at sa lahat po ng mga nangangako na tatakbo, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng tamang pagsasaliksik at pag-aaral upang mapili namin ang kanais-nais at karapat-dapat na inyo pong iluluklok. Yes, umasa kami, Panginoon, at gayon din lahat po, Panginoon, ng mga kabahagi nitong gawain na ito, mga nanonood, nagigibahagi po sa pakikinig, sa pananalangin, Panginoong Diyos. May you continue to bless them all, Panginoon, lahat po ng mga viewers, worshipers, yes. Umaasa kami, Panginoon, na pagpalain mo lahat, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, ang kanilang mga work, ang kanilang ministry, ang kanilang mga paglilingkod, at gayon din, Panginoon, anumang kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay matugunan po, at gayon din kapag sila nanghihina, palakasin po ninyo. At gayon din, Panginoon, kung sila po ay nasa banig ng karamdaman, pagaling niyo sila. Kung sila po, Panginoon, nawalan ng pag-asa, bigyan niyo sila ng lakas at pag-asa, Panginoon. Kung sila, Panginoon, ay merong maigting na pangailangan, yes, matugunan. Matugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan bawat pamilya, at gayon din, Panginoong Diyos, na patuloy na tumitibay, lumalago ang kanilang pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin na kung saan na dumaranas pa ng mga karamdaman, Panginoon, umaasa kami, O Diyos, na Ikaw po ang siyang patuloy na kaaliwan ng lahat ng mga bereaved families, Panginoon, mga nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa pandemya,
at sa iba pang kadahilanan, Panginoong Diyos, katulad po ng kapatid na Ted Esposo, na kailan lang ay na-hospital dyan sa Malolos City, Bulacan. Nagahapon ay siya po ay sumakabilang buhay na. Panginoong Diyos, salamat po sa kanyang naging buhay sa loob ng 78 years. Salamat, Panginoon, sa pamilya na kanilang inaruga, pinangunahan, pinaglingkuran at gayon din. Salamat sa kanyang buong pamilya na umaruga, nagmahal. At gayon din sa lahat po ng nanalangin sa kanya. Maraming salamat po sa kanyang paglilingkod sa kanyang pamilya at gayon din sa iglesia na kanyang kinabilangan at gayon din, Panginoon, sa lipunan kanyang ginagalawan. Panginoong Diyos, hindi po nasayang ang kanyang buhay. Naiyalay niya ang kanyang buhay. Sa maraming panahon, ngayon, Panginoon, buwi na siya sa iyong piling at ikaw, Panginoong Diyos, ang mangalaga, magpala sa kanya. Ang kanyang kabuang eksistensya, Panginoon, lalo ng espiritu at kaluluwa niya, Panginoon, at gayon ng kanyang katawan. Yes, ang patuloy na kaaliwan at gayon din ng kalakasan, pag-asa at biyaya na kailangan po ng lahat ng mga bereaved families. Pagkaloob po ninyo, Panginoon. Ang kagalingan at kalakasan, recovery ng lahat po ng mga kapatid na ito, ang kapatid na Noemi Lospe Lintag. Sa kanyang pinagdadaanan po sa kanyang lungs na nahihirapan na nasa critical condition. At gayon yung kapatid na Pasita Gallego, Panginoon, sa kanyang lubos na kagalingan dyan sa bandang Kawayan City, Isabela. At gayon din po, Ama, ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez, na mayroon pong cancer sa breast dyan sa bandang San Miguel, Bulacan. At gayon ang kapatid na Julita Matunan, na under bedsore at Pilay, at gayon din sa mga Matunan family, Panginoon, dyan sa bandang Angeles City, Pampanga at San Miguel, Bulacan, ang patuloy mo na pagkakaloob po ng kagalingan at kalakasan para sa lahat sa kanila. At gayon din, Panginoon, ang mga iba pa katulad po ng Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, sila San Luis, Pampanga, na mayroon pong diabetic retinopathy ng kanyang left eye na kanyang ikinabulag, at gayon din, Panginoon, na mataas ang kanyang creatinine. Gayon din, Panginoon, ang lubos na recovery at kagalingan ng Nanay Rebelina Makatugal ng Balangas City, Bataan. Pairugan niyo po, Panginoong Diyos. Gayon din po, Ama, at aming Panginoon, ang kapatid na Carlos Mones ng Puno United Methodist Church, Quezon City, para sa kanyang lubos ng kagalingan at kalakasan, at gayon ng kapatid na Digonis Erlin Sicayud-ong Rodriguez ng Davao City, Mindanao, sa kanyang patuloy na recovery at kagalingan mula sa kanyang tinamo na eye operation. Gayon ni Panginoon ang kapatid na Milquiades sa Bognot Torres, 95 years old, dyan sa bandang Dinalupian, Bataan, para po sa kanyang kalakasan at kagalingan. At gayon din ang kapatid na Edna Dagomo, na kung saan ay may taning na ang buhay. Diyan sa bandang Saipan, yes, ang inyong habag, pag-ibig, ay inyo pong ipagkaloob sa Kanya, Panginoong Diyos. Sana po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban ay makatawid siya sa landas ng buhay na ito. At mabigyan pa sana siya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ng mahabang buhay pa na maayos ang kanyang kalusugan, Panginoon. At napagpapala ang kanyang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA, sa patuloy mo na pag-aayos ng kanyang kalusugan. At gayon ang kapatid na Rodrigo Santos na mayroong cancer sa kolon ng Orani, Bataan. At gayon ang kapatid na Ricardo Roberto na mayroong cancer sa lungs. Lynette Miranda na mayroong pong breast cancer. Gina Grospe Malyari na mayroong cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Rogelyn Liaban ng Sinait Ilocos Sur na mayroon din pong breast cancer. Gayon din ang kapatid na Nika Bagtas ng Pilar, Bataan, na mayroon din at pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. At gayon din ang kapatid na Leti Lacandaza ng Barila, Bulacan, para po sa kanyang kalusugan. Lili Kagalitan, para din sa kanyang kalusugan. Iasun Espiritu Domingo, dyan sa bandang Qatar, sa kanyang pinagdadaanan po na ulcerative colitis, Noribibat ng Cebu City, Visayas. At gayon din ang kapatid na Rose Hayag Pascual, para din sa kanyang kalusugan.
Gayon din, Panginoong Diyos, ang aming cancer survivor na si Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, para malubos ang kanyang kagalingan at recovery, at gayon din ang kapatid na Florida Estrada ng Gamoso ng Quezon Isabela na nagdadialysis, at gayon din ang kapatid na Richardson Basibica na nagdadialysis din, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Angelito June Apan ng General Tino Nueva Ecija na meron din pong cancer sa plasma cell at bone sa pigi, na nag-undergo ng chemo radiation therapy sa Tarlac. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Rodolfo Hentalian ng Brooks Point ng Palawan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang Reverend Abet Belleza Endon ng Hala-Hala Rizal, para din sa kanyang kalusugan, at gayon din lalo na sa kanyang puso. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, para malubos ang kanyang kagalingan at recovery, at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Gwen Monteverge Javier sa kanyang pinagdadaanan ng depresyon, stress at insecurities, at sa lahat pa ng nadidepress, nai-stress, nagagalumihanan, at lahat pa ng merong karamdaman, saan man sila naroroon, Panginoong Diyos, sa buong mundong ito. Yes, we claim and we declare healing upon healing. Yes, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provisions upon spiritual and financial provisions, para po sa lahat sa kanila, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Syra Maria Balingge ng Santa Isabela, na kung sa matagal na po naghihintay para po dumating na ang kanyang visa patungo sa Maldives. Pairugan niyo, Panginoon, ang ito po ay sa maagang panahon ay matanggap na niya, nang siya'y makapaglakbay na at makapagtrabaho na, Panginoong Diyos. Ihanda mo ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, at lahat ng kailangan niya, pati na, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, with your blessings and protection sa araw-araw, pati na, Panginoon, ang buong pamilya ng Biton, ng kapatid na Nitz Biton, Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang pagbabalik niyan sa Kingdom of Bahrain. Marapatin niyo pagpalain, Panginoon, handa niyo rin siya sa kabuuan. Gayon ng kapatid na Gina Angel Tolentino ng Paco, Manila City, Panginoong Diyos, sa kanyang pagpunta sa Dubai, nang ito ay makapangyayari, may sa katuparan, with the fullness of her preparation, with good health and wellness and blessing for the family. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na kung saan nag-apply ng trabaho, dito man sa Pilipinas o sa abroad, Panginoong Diyos, pangunahan niyo sila. Sa lahat po ng nangailangan po ng livelihood, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na nag-apply, katulad po ng nephew ng kapatid na Achi, ang kapatid na Earl Arcipe Cardova, Panginoong Diyos, para mapairugan, Panginoon, ng kanyang minimithi na maging deck officer ay mangyayari po, Panginoon. Sa tulong niyo, sa gabay ninyo, yes, pagpalain niyo siya, gayon din ang kanyang buong pamilya, at gayon din sa lahat po ng kanilang mga pinagdadaanan, pangailangan sa araw-araw. Panginoong Diyos, ano pa ang aming masasabi sa inyo sa lahat po ng aming mga ipinapanalangin sa araw-araw? Yes, kung meron mang, Panginoon, na hindi namin matukoy na merong masidhi na pangailangan, because of personal problem, because of sickness they have, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, mari po ba na mag-minister po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Kung sila may cancer, tulungan mo sila. Kung sila, Panginoon, may bukol, tulungan mo sila. Kung sila, Panginoon, merong pinagdadaanan na mabigat, na nagkakaroon po ng pain, Panginoon, sa kanilang kalalagayang physical, tulungan mo sila. At sila po, Panginoon, ay gumaling. Mapalaya sa karamdaman, at gayon din, Panginoong Diyos, makararanas sila ng himala sa pangalan mo, Jesucristo. Kung ang mga iba, Panginoon, sila ay nalulungkot, nababalisa dahil sa kawalan ng hanap buhay, tulungan po ninyo sila, Panginoon.
Sila, Panginoong Diyos, na kung saan miss na nila ang lumabas, mag-happy-happy sa labas, na kung saan nababagot na sa loob ng tahanan, sa patuloy na hindi natatapos na iba't ibang klase ng quarantine. Sila po, Panginoon, ay bigyan po ninyo ng pagtitiis, ng perseverance, patience. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga walang makain, pagkalooban niyo, Panginoon. Yes, so many prayer requests maaari naming hilingin sa inyo. Pero lahat, Panginoon, alam po ninyo. Alam namin, Panginoon, na meron po kayong kasagutan, katugunan sa bawat dasal namin. Mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban, hindi po ang sa aming kalooban, Panginoong Diyos. Ikaw pa rin ang siyang mananatili na buhay, mabisa at makapangyarihan na magbibigay po sa amin ng ibayong kagalingan, Panginoong Diyos. At yan ay patuloy po namin na claim at dinedeclare, Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth us. You are the Lord, our healer. You sent your word and you healed our diseases. You are the Lord, our healer. You are the Lord, our healer. Yes, siya ang mananatili na great healer natin, Jehovah Rapha. Yes, puri natin, Panginoon. Pati natin ang mga pinalangin natin kanina, binati natin ng mga birthday celebrators. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagagakan, sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday,
sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. At gayon din sila na kung saan ay pinanak sa araw na ito. Palakpakan po natin silang lahat. I-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang Ride-On Ministry patuloy po na umusma sa bawat isa atin. Kumusta po kayo? Hallelujah, praise the Lord. Naway nasa maayos kayong kalagayan lagi araw-araw at sa tuwit-winan. Sana'y lagi na malusog po ang inyong mga pangatawan. Yes, ang Ride-On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit, and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others, always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Yes, thank you very much for your presence. Thank you for your pag-like at gayon din sa inyong pag-comment. At gayon din, salamat po sa inyong pag-follow sa ating page at sa lahat po ng mga followers ng Ride-On Ministry. Maraming salamat po. At sa lahat po na kung saan ay madadaanan ng bawat episode ng Ride-On Ministry. May your hearts be touched. May your mind be instilled by His Word. Yes. May your family be embraced with every challenge being uttered. Hallelujah. At gayon din ang bawat panalangin laman ay lalong mahimok ang bawat puso ng bawat isang mapagkalooban ng pagkakataon na kung saan ay makasilay, makapakinig at makapanood sa bawat episode ng Ride-On Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon po ay ating pong atunghayan ng mga kapatid natin sa kanilang mga comment na pinadala sa himpilan ng Ride-On Ministry. Hallelujah, praise the Lord, mula sa ating kapatid na Tapan, napakasipag na ating Laiko, yes, medical frontliner bilang nurse dyan sa isang pagamutan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. At gayon din ang kanyang napaka-aktibong pagigibahagi sa International Bible Study Online Ministry tuwing alas 3 ng hapon, at gayon din ang kanyang pinapangunahan bilang administrator ng tuwing gabi na pamamahayag ng salita ng Panginoon at gayon din pananalangin sa papangitan ng lahat po ng mga iniimbita na magsesermon at nangunguna sa panalangin para sa ministeryo ng whole world. Yes, Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Shout out to all of you at gayon din. God bless you all. God bless Sister Achi and your family and ministry. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon. Tuloy lang ang activeness sa kawain ng Panginoon. Kanyang comment, thank you Lord for this beautiful day. Good morning. Bishop, Ma'am Jean, at sa lahat ng mga ka-ride-on, God bless po sa lahat with emoji ng sunflower at gayon din ng prayer at gayon din ng bulaklak. Puri ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much. Likewise sa inyo lahat dyan sa bandang Visayas. Lalo na dyan sa bandang Cebu, yes. Yes, gayon din mo na sa ating kapatid na, how are you my dear Reverend Ismael Lee ng Palawan. Yes, sila pa'y bahagi ng Pilipinas. Puri ng Panginoon at shout out dyan at God bless Lee family and even your ministry and leadership. Please extend my regards to your loving wife, Pastor din, Rod Lee. At gayon din sa lahat ng member dyan sa iyong destino. Palapakan natin, God bless Lee family, your ministry and leadership. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, God bless you po. God bless Ride-On Ministry with emoji of prayers. At gayon din ng mukha ng tao at gayon din ng 2 at 3 na nakaganon. Yes, ibig sabihin. At gayon din at 3 na kaganyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you very much. Likewise sa inyo lahat dyan. Hallelujah. Amen sa Panginoon. Kaya di ba lang sa kapatid na our brother Passionate. Yes, brother Elino Passion. Yes. Siya tuloy dyan sa batang Bangbang Biskaya. God bless Passion family. Palakpakan po natin sila lahat dyan.
ang kanyang comment. Yes, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bambang, Nueva Vizcaya. With my wife, Liliwa Joy Arcis Passion. God bless your ministry with the 3 emoji of prayer. Thank you very much. Likewise. Ganyan ba sa ating kapatid na how, yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear, yes, Sister Elijah Tangonan ng May Kawayan na Bulacan. Shout out with dyan sa bandang May Kawayan sa lahat po ng mga Bulakenyos. God bless you all. God bless Tangonan family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito watching po. Thank you very much. Likewise, good morning to all of you dyan. Ganyan mo lang sa ating napakasipag na lay minister Leonora Dato ng Dubai. Shout out with dyan ang mga Dubaians. At gayon din ang lahat ng mga Pilipinos dyan. At gayon din ang WIN Dubai Church. At gayon din ang iyong International Bible Study Online. At gayon din ang inyong pinangungunahan ni Sister Achi na Whole World Prayer Brigade laban sa COVID-19. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless. Dato Pamil of course and minister leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon. Ang kanyang comment ay magandang umaga po, Bishop, Ate Jean and Lola Biaya. Happy weekend po sa ating lahat. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. Gayon din mula sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Baklig dyan sa bandang Just the Living Water Methodist Church, Barangay Kabkabin, Maribeles, Bataan. At gayon din dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Shout out dyan at God bless Makatugal Baklig and even your ministry and leadership with the leadership of your loving husband, Reverend Alex Baklig, and all the family. Palapakan natin. Hallelujah. At sa lahat po ng mga members dyan. Hallelujah. Palapakan naman natin at Jesus Living Water Methodist Church. Hallelujah. Praise the Lord. At amen at amen at amen sa ating Panginoon ang kanyang comment. Yes, magandang buhay. Ka-ride on a ministry, especially Bishop Lito. Thank you very much. Likewise. At gayon din mula sa ating kapatid na yes, how are you, my dear? Yes, Sister Minna Sanchez, Rapanandakanay, dyan sa bandang Sydney, Australia, South Bidyan, at God bless you all. Yes, God bless Rapanandakanay family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay watching. Medyo mahaba po dahil na marami pong G. Watching. Tapos merong exclamation point. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you very much. God bless you all dyan. At gayon mo lang sa ating kapatid na Jocelyn Makatugal Baklig added comment. Visitation ministry is very important. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. 3 emoji ng prayer. 4 na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment pa, 3 emoji ng puso at gayon din amen. Palapakan na naman natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment. Yes, pinagpala muli tayong lahat sa mga paalaala ng mensahe sa araw na ito. Thank you po, Bishop, sa message. Visitation ng ministry. Amen. Puri kayo, palapakan natin ang Panginoon to. God be the glory. Hallelujah. Welcome at purihin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang added comment, Educator Jocelyn Makatugal Baklig. God bless us all. Yan, sabihin natin ng sabay-sabay, thank you. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, napakapangyarihan ng bawat sinasabi natin, binibigkas, sinusulat natin ng mga panulat. Lalo kapag sinasabi na God bless you all, talaga naman yan ay makapangyarihan yan. At tutuhanan na talaga naman pagpapalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Patuloy tayo na kung saan ay blinebless natin ang bawat isa sa atin at gayon din ang mga kasama natin sa tahanan at sa lahat ng mga nakakadaupang palad natin at gayon din sa mga iba. Bless natin ang ating bansang Pilipinas at gayon din ang buong mundo. Bless natin ang ating church. At gayon din, bless din natin mismo ang sarili natin. Hallelujah. At gayon din, bless natin si Lord. Palakpakan natin. Hallelujah. At praise the Lord.
Kaya di ba na sa ating kapatid na tapan yan sa hawa ni my dear at Diconis Ruth Tubicos ng Magaong United Methodist Church sa bayan ng Linam, Lanao del Norte, Mindanao, sa Talubidyan at God bless Tubicos family in your ministry and leadership. Kumusta sa iyong pamilya at gayon din sa buong church niyo. Palapakan natin God bless Tubicos family and your ministry and leadership to the church and society. Hallelujah. Ang kanyang comment, blessed morning, Bishop Lito Pangonan, Ma'am Jean, and everyone watching. Thank you very much likewise. Gayon din na added comment mula sa ating kapatid na Sister Mirna Sanchez Raparandakanay dyan sa Batang Sydney, Australia. Yes, I am so happy. Palapakan natin ang Panginoon at you are so happy. Hallelujah. Praise the Lord. I am so happy to see you again. My amazing singing Bishop Lito Tangonan. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. It made my heart grow sponder hearing the wonderful messages of our God and Savior. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon with two emoji of heart at gayon din ang prayer at gayon din ang mukha ng tao. Praise the Lord. Amen, amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kung sana hindi po tayo napapagod na hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Yes, my dear compadre. Yes, my dear compadre at Johnny Sagon ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Shout out to Lubidyan at God bless you all. God bless Sagon family. Please extend my regards kay Kumari at sa buong pamilya at gayon din nakabuhan ng Malabon Central United Methodist Church. Yes, God bless you all. Palapatin Sagon family. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din po na sa ating kapatid na Madira is Santillan Modrigo dyan sa bandang Batangas, pero tubong Malabon City, Metro Manila at bahagi din ng Malabon Central United Methodist Church ng kakwin nasa panahon dyan na nakadestino dyan. Shout out to God bless Santillan Modrigo family. Hallelujah. Ang kanyang comment is watching. Thank you very much. At gayon din, watching you also. Hallelujah. Gayon din po na sa ating kapatid na wari my dear Sister Vilma Domingo, kaanib ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila, sa Tubijan at God bless Domingo family. Para po natin silang lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay, yes, na baksin na po ako. First dose, Pfizer po sa Barangay Loyola, Katipunan po, salamat sa prayers niyo po. Amen, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah, at praise the Lord. Ibig sabihin nun ay meron pang second dose, yes, ng vaccine. Hallelujah, praise the Lord, at maging healthy ang iyong body. At gayon mo na sa ating kapatid na, yes, what you my dear kapatid na Merly Bitong, yes, kari po ng Capital Methodist Church, Sito Balanga, Bataan, Shuttle Bidyan at God bless Bitong family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Yes, ang kanyang comment, God bless us all po and stay safe and healthy with one emoji of heart with yes, stars at gayon din ng bulaklak. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na how are you my dear? Yes, Pastora. Abalita sa na ang may bahay ng ating kapatid na napakasipag at magaling na missionary pastor natin dyan sa Batang Talim Island, Binangonan, Rizal, sa kanilang 5 mission churches within the bounds of that Talim Island, Binangonan, Rizal, Shuttle Bidyan at God bless Celestial family. Palapakan natin sila at gayon din ang kanilang ministry and leadership na ginagampanan at gayon din ang kanilang mga churches, mga kaanib. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Amen at amen, Panginoon. At gayon na kanyang comment, good morning po Bishop Lito and Ma'am Jean Tangonan, pati Nadine po ang Karaydon Ministry. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po sa napakasipag na Bishop na magpapahayag ng salita ng Diyos at sa mensahe ng buhay. And God bless you all with emoji of prayers at gayon din ang puso. Puri ng Panginoon, to God be the glory. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Likewise sa body sa inyo at gayon din ang kanyang added comment. Pag-isama po sa si Pastor James sa prayer nagpabaksin
Nagpabaksin po siya kahapon. Mahirap po kanyang pakiramdam. Ang kalakasan po ipagkaloob ng Diyos sa kanya at God bless po Bishop Lido. Thank you. With every your prayer and heart, sige po manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, mga karaydon sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang prayer request ng nagmamahal na asawa sa kanyang iniirog na Pastor James Celestra, Panginoon, na kung saan ay nabakunahan, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoong Diyos, sa kung saan ay maging maayos po ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalagayan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kung saan maging mabuti po ang kanyang pangangatawan. At patuloy na proteksyonan niya, inyo siya, at gayon din ang kanyang asawa, ang buong pamilya, Panginoon. Yes, kung meron ba silang nararamdaman ng kagalingan, ipagkaloob po ninyo, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At patuloy, Panginoon, na samahan mo sila, Panginoong Diyos, na magtagumpay ang iba't ibang ministries na ginagampanan nila sa mga ministries at mission sa 5 barangay, Panginoon, dyan sa bandang Talim Island, Binangonan, Rizal. Pagpalain niyo ang mga membro at gayon din ang kanilang mga pangailangan, livelihood, at gayon din, Panginoong Diyos, ang pangailangan po ng buong pamilya Celestra. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Everybody will say, Amen at Amen unto the Lord of Jesus Christ. Yes. Amen at Amen sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga comments. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din sa mga kapatid natin na kung saan di man kayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay magpabot ang inyong mga comments, pero ang inyong presence, ang inyong pagkikinig at ang inyong pagkipanalangin ay yan po ay napakahalaga na ating pong kinikinala pinapasalamatan. Puri ang Panginoon, nakita natin ang mukha ng ating kapatid na yes, Sister Norly Magat yan sa bandang Numaliches, Quezon City, Metro Manila, Shuttle Bidyan at God bless Magat family. Pahalapakan natin po sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon nakita ko ang mukha ng ating kapatid na Mother Nelda Nunan dyan sa bandang United States of America, Shuttle Bidyan at God bless Nunan family. Pahalapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon nakita ko mukha ng ating kapatid na napakasipag din na pastor natin dyan sa bandang barangay Upper Lower Dangkol ng City of Balanga, Bataan, sa katauhan po ng ating Reverend Alexander Bacon. Shuttle Bidyan at God bless you and your ministry and leadership. Pahalapakan natin sila dyan. God bless ang iyong church. At gayon din ang iyong malasawa si Nimpa. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din nakita ko mukha ng ating kapatid na Compadre Levi Nicolas dyan sa bandang Saipan. Shuttle Bidyan at God bless you all. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din nakita ko mukha ng ating kapatid kanina, yes, Sister Corazon Navarro ng Capital Methodist Church, City of Balanga, Bataan, Shuttle Bidyan at God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din nakita ko ang kapatid na yes, Tita Gloria Kabakuran dyan sa bandang Quezon City, kaanib po ng Mega Church ng Quezon City ng Pilipinas. Shuttle Bidyan at God bless the whole Kabakungan family clan. Yes, palapakan natin sila. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang Mega Church ng Pilipinas, Quezon City, palapakan natin sila dyan sa panguna ng ating Reverend Attorney Ramon C.D. Mason. Palapakan natin at gayon din ang kanyang buong pamilya at sa lahat po ng mga kanib dyan. May the Lord continue to bless you all. Purihin natin ang Panginoong Diyos na kung saan ay napakabuti ng Panginoon sa araw-araw na atin po siyang nakadaupang palad. Kaya nga po ang Panginoon na ito na atin pong nakakasalamuhas sa araw-araw ay talaga naman maasahan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po, ngayon ay tanggapin natin mga karaydon sa Panginoon ang patuloy na siksik, liglig at umaapaw na pagkapala ng Diyos Ama sa bawat isa natin. Gayon din ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang walang likat na pagigisa, tanglaw at paghahari at pagpapatagumpay ng banal na Espiritu kasama ang kanyang kapuspusan sa bawat isa atin. Siya nawang maghari, manguna sa bawat isa sa atin, saan man tayo naroon upang tayo ay magtagumpay at magpatuloy na matapat sa Kanya sa pananampalataya at gayon din sa Kanyang mga salita.
Sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Shout out po sa lahat po ng mga Taga-Luzon. Palapakan po natin lahat po ng mga Taga-Luzon. At kayo din, shout out sa lahat po ng mga Taga-Visayas. Hallelujah, praise the Lord. At kayo din po, shout out sa lahat po ng mga Taga-Mindanao. Hallelujah. At gayon din ang kabuuan ng bansang Pilipinas. At gayon din, shout out sa lahat po ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa at sa lahat ng bansa. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, mga karaydon sa Panginoon, ang oras sa pagkakataon na ito ay 5 minuto ang nalalabi bago mag-alas 11 ng umaga, and for us to prepare our food for the lunch time, Philippine time, purihin ang Panginoon Diyos, and may we enjoy the blessing prepared by the Lord for us. At gaya din hindi natin makalimutan ipanalangin lahat po ng mga kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw hanggang sa dumating ang bawat blessing ng Panginoon sa ating mga tahanan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Palapakan naman natin ang Panginoon na kung saan ay araw-araw binibiyayaan tayo ng ating makakain. Hallelujah at praise the Lord. And of course, may we enjoy the whole day, ano man ang ating gagawin. At gayon din ang buong magdamag na ating pong haharapin, magising tayo sa umaga. Yes, dito po sa Bacoor City, Cavite ay makulimlim ngayon at nagpapasimula po ang malakas na ulan ngayon. Showers of blessing, palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. At mga karaydon sa ating Panginoon ay ang Raydon Ministry pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa ating mula sa episode 485 tungo sa maraming episode pa na ating pong haharapin mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Purihin ang Panginoong Diyos, and may we continue to receive and experience and the blessing of the Lord, that Jesus Christ, His invigorating presence, His love, His mercy, His peace, and His victory over us all. Hallelujah, praise the Lord. At sa muling pagkikita, babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon.